Sinong gumawa ng? No, alam mo, pag sa enrolled bill, Nako, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the total. Ate, hindi enrolled bill pag-uusapan. BICAM. Kailangan walang blanco. Sabi nga ni Raul, bakit pinipilit niyo yung enrolled bill at gaan na yan? Ang usapin dito, sino yung pumirma ng blanco sa BICAM? Kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, Kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungap. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Hindi miyembro, ha? Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Pertaining to amounts for agriculture-related programs, activities, and projects in the Bicameral Committee conference report that we received on December 11, 2025, which means we ratified something that actually has no specific amounts for very important projects, especially agriculture. So sabi niyo po 12. 12 ho ba? There's DA and there's also NIA. Yes, DA, NIA, and Philippine Coconut Authority. Right, PCA. Yeah. But before we went on air, apart from the 12, hindi ba sinabi mo meron din dalawa under unprogrammed? Yes. Tell us more about that too. 2 blanks naman po dahil supposedly merong specific na purposes kung saan pwedeng gamitin yung funds for unprogrammed appropriations. So now the list of purposes, instead of having a specific number, ginawa din pong blank. No? So there were 2 blanks pertaining to such, no? Saan pwedeng gamitin yung unprogrammed appropriations. Pero may amount yun. Sa unprogrammed po, wala. Wala, okay. So blanco lang, 2 blanco on posibleng puntahan nitong unprogrammed funds. Yes, and correct. For the benefit of the public, Kong, kayo na po magkwento ano bang, saan ba at kailan ginagamit at kailan ba nagkakaroon ng unprogrammed funds? The representatives from the Makabayan Coalition, binigyan din kami ng physical or printed copy. And actually, similar din yung laman. At sa totoo lang, kahit ako, kung babalikan ko, I raised a manifestation mas doon pa sa laman ng mga programs na merong amounts at questionable. Halimbawa yung PhilHealth na zero budget. Pero naisip ko, ang dami pa lang na site na reasons doon sa manifestation ko. Pero kahit ako, hindi ko agad nakita na meron palang mga blanks. Gaano kakapal ba ho yung hard copy? Ano po siya, 200 plus pages. Grabe. About this much? Yes. So you're saying that what happens when you actually ratify it so we understand the process? Dahil yun na yung nasa agenda and that is the will of the House majority, we had actually just a very few minutes nung natanggap namin yung soft copy at yung hard copy, siskim lang namin. At ang reference na lang namin ay yung mga naging previous interpellations or debates para lang ma-check kung alin dyan. Pero sobrang bilis. No? Kaya while we tried our best na masilip alin yung mga problems, yung mga blanks, unfortunately, nakalusot. Okay, you didn't... Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kahapon, umuugong-ugong yung mga usap-usapin sa impeachment. Kanino? Kung sino nakaupo ngayon. Ito, mayroon na naman. Karma ito ni, tutut, impeachment kay tutut. Confi fans, bubusisiin na. Sino-sino ito? Yan ang alamin natin dito sa ulat ni Robin. Ngayon, meron na hong ilan na ba ho yung nagpahayag na meron hong blanco. Yung mga bumabatikos kay Tatay Digong, ngayon ho, naninindigan na may blanco daw na nakita sila dito sa report ng BICAM. Nako. Sino-sino ito? Kung kilala nyo si Mount Apo, nanindigan na ho po siya na may blanco siyang nakita. At si Raul, nanindigan na rin siya na may blanco. Samantalang ito, nakakatawa. Si Grace, kilala nyo ba si Grace? Anak ng bugi. Siya sinabi niya wala raw blanco. Abangan natin niya sa dulo ng ating video Kaya mas maganda, subaybayan nyo. Kailangan ito malaman ng ating kababayan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Kasi itong mga makabayan black
at ito sila Castro, at ito si Raul. Alam natin, ito yung mga bumibira sa mga Duterte. Pero, meron silang stand na, bakit may blanco? Kaya, ito, subaybayan nyo. Pero, pag-usapan muna natin, itong bibigyan natin ng reaction, itong karma. Karma daw nito. Sino ba? Sino nakaupo ngayon? Ay, pasok mo, Robin. Matapos ang balitang mayroon nang nagpaplano. Narinig nyo, matapos na may balitang nagpaplano, aba, ibang usapin na ito. Talagang matindihan na ito. Baka mamaya magulat na lang tayo. Sabi ni Arling Jocelyn, Kuya Gus, baka magulat na lang tayo pagdating ng isang araw, nakalinyada na yung mga tao dyan sa, ayan na. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sa like, sang share, at sang subscribe, all goods na po tayo dyan. Kaya like and share. Like nyo ang video at i-share. Ito na, Robin. Impeachment complaint laban kay Pangulong BBM. Nagpaplano na rin ang taong bayan upang busisiin ang confidential funds ng presidente. Ngunit ang Kongreso takot makalkal ang confidential at intelligence funds ni BBM. Bakit kaya? Dahil ba malalaman kung sino talaga ang naglulustay ng pera? Kinastigo kasi ng Makabayan Bloc ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso kaugnay sa patuloy na hindi pag-aksyon sa 3 impeachment complaint na inihain ng iba't ibang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Nangangamba ang nasabing grupo na ang hindi pag-aksyon ng Kamara ay pag-iwas din na mabulatlat ang pondo ni BBM. Ayon pa sa post ni Tio Moreno. Let me explain this clearly. This has been part of a long-term plan. The political play they did to Vice President Sara was a trial balloon to test the waters and gauge the reaction of people to allowing Quadcom to take over the Commission on Audit's responsibilities. Now, impeachment cases are being filed against her as a result. Next, Quadcom, under the direction of Speaker Martin Romualdez and with the cooperation of the Makabayan Bloc, will move to investigate President Marcos Jr.'s confidential and intelligence funds. The ultimate goal? To file impeachment cases against Bongbong Marcos. Ayan, narinig nyo ha. Uulitin natin ha. The ultimate goal ay to file impeachment cases against kung sino'y nabanggit as well. Usap-usapan na ito. Tuloy. Ultimate goal? To file impeachment cases against Bongbong Marcos as well. If Vice President Sara is impeached, it sets the stage for BBM to be impeached too. And who decides what happens next? Congress. Here's where the strategy gets interesting. BBM may not be impeached immediately, since he's still considered an ally of the House of Crocs. However, if Vice President Sara is removed from office, the President has the constitutional power to nominate a new Vice President. The nominee must be confirmed by a majority vote of both the Senate of the Philippines and the House of Representatives of the Philippines, voting separately. Who is the most likely candidate for Vice President? Martin Romualdez. Now, if Romualdez becomes the Vice President, that's the time they will impeach BBM. Why? Romualdez will automatically assume the presidency due to the line of succession. This is the reason why they are silent about the mistakes and impeachable offense of BBM. When the right time comes, they will use it against him. That is the end game. But if Martin Romualdez becomes president, it would pave the way for the Yellows turned Kakampinks to regain power more easily. Why? They are well aware of how Romualdez operates, making it easier for them to pin him down once he's in office. This explains why they are currently ingratiating themselves with him, abandoning their principles and working alongside him.
The plan is already in motion. Knowing they cannot win elections outright, they are banking on strategy to achieve their goals. Speaking of impeachment, nagsalita naman itong walang kwentang pari na kongresista na ito na si Benny Abante. Ayaw daw niya na maging presidente si Vice President Sara. Bakit? She is worse. Hindi ba't ang worse ay itong si Benny Abante dahil sa Totoo. kanyang mga padila-dila. Naturing ang pari pero ang haba ng dila na siyang binarabing ni Mr. Wiltoker. Panoorin natin ang buong video. Lo! Ay, Diyos ko! Benny Abante! Pastor! Takot ka ba, Pastor? Sabi ni Pastor dyan, I don't want her to become president. She is worse. I don't think she is. I do not want her to become president. If we believe that the former president is quite bad, she is worse. Ay, nako, Abante. She is worse talaga sa inyo, but good to us. Tama. Narinig mo, tanda? She is worse sa inyo. Kasi patay talaga kayo. Pero very good sa mga Pilipino. Tama. Ayaw mo, edi wag. Bakit nga bakit nga itong matanda na ito ay natatakot? Kasi ganyan lang naman yung mga tao may ginawang anomalya di umano sa BP Sara. Kaya sila takot mabalikan. Dahil kung ikaw ay naging mabuti at hindi ka nakisawsaw, kung sino may nag-uutos sa'yo, di sana kampante ang life mo. Di sana pwede ka pang iboto. Diba? Pwede ka pang ma-re-election, manalo ulit. Kaso wala, bantutan na yung pangalan nyo eh. 3 kayo ngayon dyan. Ano na mapapala nyo? Ngayon, pag nakabalik si BP Sara, sigurado, lahat ng mga kabahuan, lahat ng mga yung mga magagandang mga ari-arian na nabili sa panahon ng ikaw ay nanungkulan, baka maungkat yan. At ang COA na ang magdesisyon. At ang ombudsman na ang magdesisyon yan. Mabilis na desisyon yan. Tuloy. Wala kaming paki-alam. Pero kami, gustong-gusto namin. Gustong-gusto namin. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo maaalis sa mga Pilipino ang tiwala at suporta namin sa mga Duterte. Tandaan mo yan, tanda! Grabe mga lods, takot na sila. Talagang naglulupasay na sila no? Maghintay ka lang, tanda. Sos, Gino Cotrillanes! Hindi ka talaga na to. Hindi. Sabi ni Trililing, baka mawala sa Duterte ang Davao. Manalo yung mga Nograles. Wala na nga say-saya mga... Wala nga makuhang boto eh. Hindi mawawala ang Duterte sa Davao. Ibig sabihin, lalo pang bumabango. Diba? Kahit nga sa Cebu nagulat nga yung mga tao, diba? Pumunta doon yung isang virus. Ang sinigaw, Duterte. Eto. Alamin natin yung pag-uusap dito. Pati si Castro, nagsalita na rin patungkol dito sa, blanco. Ang ikatlong Teka lang, nagmamadali si ate. Relax te. Nagmamadilig ka eh. Kasi nabalitaan natin. Ito the House of Representatives dito. Nandun si ate, nagre-report. At nabanggit niya na pati ito si Castro daw ay nalaman, nabuking Castro confirming may blankong item sa BICAM report sa 2025 national budget. Iyan ang kanyang mensahe. Ito, pakinggan natin Kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, Kinakabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungap. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Hindi miyembro Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente,
So, wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So, I hope na reconcile, kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak na ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi umano pagdaan sa tamang proseso. Tama. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. Saan? Ate? Pwede bang, wag mong i-claim yun. Mataas. Tignan mo yung mga comments sa'yo. Pag ikaw yung nagpo-post, tawa ng tawa yung mga tao. Isang patunay lang yun, ate. Huwag niyong ipilit na kayo ay magagaling dyan. Tuloy. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Narinig nyo na si balita nung kay Castro. Ano yung patunay doon? Isang patunay lang yon na talagang merong blanco. Sinabi na rin yan ng kapatid eh. Tapos ito, mamaya sa dulo ng ating video, kasi tinatanggi niya na may blanco. Ito, pakinggan natin ito, interview ito ha. Magandang interview ito ng The Billionaire News Channel. Kung paano sagutin ni Raul, ha? Ito si Raul. Ito ho yung bumabatikos din kay Tatay Digong, kay Ate Sara, kay Bibi Sara. Pero ngayon, sa panahon na ito, bibigyan niya ng diin. Kasi nakita niya nakita niya na may blanco. Ay, anong gagawin niyo kung may blanco? Siguro, maninindigan siya para din sa... Alam mo na, baka gusto na rin lumipat ng kampo dahil nabubuwisit na sa kanyang boss sa puro utos. Hindi natin di umano. Baka gusto niya na pumanig na. Kuya, kung papanig ka, gawin mo muna. Linisin mo muna yung mga bagay-bagay na nasira yung pangalan mo. Ipakita mo sa tao na yun lang opinion lang at reaksyon ng ating kababayan yan. Pero kung gusto mo talagang makatulong sa ating kababayan na sa makatotohanan, tama yung ginagawa mo. Sinisiwalat mo yung mga kasinungalingan ng mga bakulaw na nandyan na malalaking bakulaw. Ito na, ipakita na natin ito. Maganda ito para sigurado na intindihan natin. Dahil interesting na usapin to Kasi minsan tinatabunan nila di ba? Ito ay malaking issue to. Pero ang target ng iba gusto nyo lang takpan ng issue. Hindi ho pwede. Siniwalat na ito ng isang congressman na magaling. At sinigundahan pa ng dalawang mga kaliwang left and right na kongresista, representative. At siyempre yung kapatid. Sino ba ang una nagganon yan? Nagsiwala. At siyempre yung magaling na congressman, si Congressman Sid. Sinugundahan pa ni Tatay Digong. Ni Atty. Vic Rodriguez. Andyan din. Ito, pasok natin. Good evening, I'm Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. Several lawmakers raised concern after receiving copies of the bicameral conference committee report on the 2025 budget. They say several items had no allocation, but in the final version signed by the president, those items were budgeted. They are now demanding an explanation. Sabihin nyo doon sa BICAM, wala pa, parang unprogram pa. Pero sa budget, ay, nako. Ewan. Tuloy natin. For the discrepancy. Members of the majority and even the Senate President deny any irregularity in the passage of the budget. Some are now suggesting that the matter be raised before the Supreme Court. Let's get on point with Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Congressman Manuel, good to finally see you in person. Good evening, Ms. Pinky. Glad to be here. Good evening to our viewers. Thank you for your time. Let's talk about you also saying, I believe it was yesterday, that you did see some blank amounts in some parts of the BICAM report. Tell us more about this. Yeah,
Unfortunately, we found 12 blanks pertaining to amounts for agriculture-related programs, activities, and projects in the Bicameral Committee conference report that we received on December 11, 2025, which means we ratified something that actually has no specific amounts for very important projects, especially agriculture. So sabi niyo po 12. 12 ho ba? 12. Under there's DA and there's also NIA. Yes, Di DA, NIA, and the Philippine Coconut Authority. Right, Yeah. PCA. But before we went on air, apart from the 12, hindi ba sinabi mo meron din dalawa under Yes. unprogrammed? Yes. Tell us more about that too. 2 blanks naman po dahil supposedly merong specific na purposes kung saan pwedeng gamitin yung funds for unprogrammed appropriations. So now the list of purposes, instead of having a specific number, ginawa din pong blank. No? So there were 2 blanks pertaining to such, no? Saan pwedeng gamitin yung unprogrammed appropriations. Pero may amount yon. Sa unprogrammed po wala. Wala, okay. So blanco lang, dalawang blanco on posibleng puntahan nitong unprogrammed funds. Yes, And correct. for the benefit of the public, Kong, kayo na po magkwento ano bang saan ba at kailan ginagamit at kailan ba nagkakaroon ng unprogrammed funds? Maha. Yung unprogrammed appropriations, yun po ay para siyang appendix actually ng national budget. Usually yung mas natatalakay talaga yun yung programmed appropriations dahil doon ilalagay ang 6 trillion na budget natin for 2025. Pero yung mga proyekto na wala pang sure fund source pero posible daw na mahanapan habang ongoing na yung fiscal year, yun yung mga nalista under unprogrammed appropriations. And it's the President who sets which of those listed will have priority for funding. Okay. So what we're showing right now, Kong, here, if you can see this, ito po yung ilan sa mga blanco. As I mentioned a while ago, meron po yung NIA, which is the National Irrigation Administration, and the PCA, which is the Philippine Coconut Authority. That's 2, but there are 10 more under the particulars. No? Iba pa po yung sinasabi ni Kong Raul na unprogrammed. So ito din po yung nakita niyong blank. Yes, exactly yan po. And obviously, we don't know how much that is because blanco. Here's the question, sir. Ito pa po yung iba. Ano, that's still the same, rather. That's still NIA and PCA. We'll try to show the rest later. So, paano ho ba kayo nakakakuha nitong BICAM report? Because ang narinig ko po kay Congressman Ungab, who first divulged this alleged irregularity, December 11, as you mentioned, in-email ho ba itong BICAM report sa 300 plus congressmen at 6 p.m. And then, Ayan, may ads na. Tapusin nyo on the same nyo malalaman kung ano talaga yung mga irregularidad na ginawa. Ha? Ito nyo, may nabanggit na in-email. In-email lang. Ibig sabihin, merong tinatago ito. Merong anomalya di umano. same day, December 11, 1 hour later at 7 p.m., it was ratified. Could you tell me if this is true? Could you confirm this? Tama po yung ganung nangyari. To be exact, 6:47 p.m., sinend po sa amin ang soft copy ng Bicameral Conference Committee report. Then, moments later, actually po, sa totoo lang, bilang na lang po sa kamay yung mga members ng House na present at that time physically nung moment na pinaparatify na sa plenary session ang BICAM. So, ngayon, dahil kami yung physically present, ilan na lang, including the 3 representatives from the Makabayan Coalition, edi binigyan din kami ng physical or printed copy. And actually, similar din yung laman. At sa totoo lang, kahit ako, kung babalikan ko, I raised a manifestation mas doon pa sa laman ng mga programs na merong amounts at questionable, halimbawa yung PhilHealth na zero budget. Pero naisip ko, ang dami pa lang na cite na reasons doon sa manifestation ko. Pero kahit ako, hindi ko agad nakita na meron palang mga blanks. Gano'ng kapal ba ho yung hard copy? Ano po siya, 200 plus pages. Grabe. About this much? Yes. So you're saying that what happens when you actually ratify it so we understand the process? Dahil yun na yung nasa agenda and that is the will of the House majority, we had actually just a very few minutes nung natanggap namin yung soft copy at yung hard copy, siskim lang namin. At ang reference na lang namin ay yung mga naging previous interpellations or debates para lang ma-check kung alin dyan. Pero sobrang bilis. No? Kaya while we tried our best na masilip alin yung mga problems, yung mga blanks, unfortunately, nakalusot. Okay, you didn't see the blanks December 11 in Congress because you were still there. Sabi mo nga, iilan na lang kayo nandun. You didn't see it dun sa hard copy at soft copy dahil nga nakatanggap nyo 647. Paano ko ba na-ratify at 7 p.m., supposed to be, am I correct, or 13 minutes later? What happens during ratification? Ang nangyayari po dyan, ang sasabihin lang ng majority leader, yung nagpapadaloy po ng ano yung next dun sa agenda, sasabihin lang na
ipaparatify na sa House yung Bicameral Conference Committee report. Then, ayes and nays lang po siya. Ibig sabihin voice vote. You just have to shout if we agree or Aye, not. nay. Yes. Ano po naging sagot niyo? Nag-nay tayo doon. It means we object. And then after we stood on the floor para sabihin yung mga nakita nating mali doon sa Bicameral Conference Committee report, which pertains doon sa ibang mga nakita nating errors pa on budgeting, misprioritization. Give us an example, maybe 1 or 2 examples na tumayo po kayo to defend your objection. Naside po natin doon yung sa PhilHealth na zero budget kasi nga annually naman merong allocation, kaya nagulat tayo, wala na ring allocation doon, kaya eventually nag-i-issue din siya sa public. Pangalawa, ang budget din for state universities and colleges, which is very meager compared sa kanilang budget proposal. I actually cited around 7 reasons in total. Kulang na lang sana pang 8 yung mga blanks. Kaya lang di mo nakita yung blank. So ganun kabilis. Is that the usual process though? You've been in Congress for 3 years, and ganun ho ba, papadalang kayo ng hard copy at soft copy at hard copy if you're in Congress, and then in a matter of minutes, ayes and nays na lang po yun? Yeah, ganun po sa there's past 3 nothing budget unusual about deliberations. that. Okay. Yeah. Although, mas mainam po talaga kung meron ding mas mahabang time. Since, as we know sa Senate, halimbawa, yung mga BICAM reports, pwede pa nilang idaan sa debate. Sa amin, manifestation na lang if you agree or not. So, nung tiningnan niyo po yung hard copy, Ito mga kasama, ito ho ay anomalya sa Kongreso kung paano nila ipasa kung ano yung mga gusto nila. Sinisiwalat na ito ni Raul ha. Kita nyo naman kung ano yung paano niya ipaliwanag sa tao sa platform na ito. 'Di ba? Yung minutes na lang tapos biglang na-ratify. Anak ng bugi naman. Ganon kabilis. Tuloy. at soft copy, did both have those blank items? Yes, those same 12 blanks dun sa amounts ng agri-related projects and 2 dun sa unprogrammed. And do you think that that is unusual? Yes, dahil nung mga past budgets, dun sa tatlong budget deliberations na nalahukan natin, yung first 2 hindi naman nag-i-issue kasi walang ganong blanks. Kaya ngayon, tingin natin na merong problem. Kasi ibig sabihin, kung yung nakarating sa Pangulo ay wala naman talagang mga blanks, yung final na, yung tawag na General Appropriations Act, kung walang blanks yun, pero merong blanks sa BICAM, ibig sabihin, midway, merong nag-fill in the blanks. Yeah. So, ang gusto kong malaman, Congressman, is it possible that I don't know if this is the right question, but I'm thinking of in the realm of possibilities that yung nakuha ninyo ay draft ng BICAM. Meron bang first draft, second draft? Tingin ko po ay hindi dapat dahil kung ano po yung binibigay sa amin at ina-approve, magiging official document talaga siya. Similar sa kahit ibang mga bills na halimbawa, 3 pages lang. Tingnan niyo yung ginawa sa DBM website. Ngayon hindi na ho yan makita eh. Wala na. Yung first draft na sinasabi rito, BICAM received by Congressman, wala hong amount. Pero ito na sa DBM website, wow! Meron na! Ano to? Fill in the blanks? Grabe! Ang laki-laki! Wow! Ito na yung sinasabi natin mga kasama. Kung hindi mabubuko, hindi mabibisto. Ngayon buko-buko, tulutanggi naman itong mga mamaya abangan nyo sa dulo ng video. Maganda kasi tapusin to eh. Ganyan. Every letter, every punctuation mark, every number, dapat talaga yun yung aprubahan namin. So, walang draft. That's not a possibility. Dapat wala. Or maybe what was given to you as soft copy and hard copy was not the, again, final draft that had entries in it. Dun sa 12 na blanco. Ang experience po kasi natin kung ano yung nire-ratify, yun din yung pinipirmahan ng lahat ng mga members ng BICAM. At yun yung talagang binigay sa iyo sa floor? Yes. Because you were there together with For some example, of the... in one bill, nabahagi din po ako ng BICAM on Philippine National Games, a few pages, bawat page po, pinipirmahan talaga naming mga members ng BICAM. So kung sa national budget, yung 200 plus pages, yung mga dumalo po sa BICAM, pumirma din sila sa bawat page. So actually, dapat nakita nila na may blanks. Pero siguro kasi kapag pipirma ka na ng 200 pages, sa totoo lang, hindi mo naman bubusisiin siguro. I'm not finding excuse for them. I'm just saying na naturally, you sign, I guess, where you sign? Sa likod ba? Sa side? Hindi ko alam. Sa side po, sa margins. Diba? Ano na lang yun eh, sign. You wanna, thinking of course that everything is in order. Okay, there's 3 things here though, Kong, no? So, BICAM report, enrolled bill, tapos GAA. Ano ho ba yung difference ng BICAM report and enrolled bill? Yung... may ads na nga. Tapusin natin yung ads mga kasama ha.
enrolled bill, siya po yung maglalaman na ng kung ano yung mga napagkasunduan ng House tsaka ng Senate na mga changes dun sa original na bill. Yung BICAM report, pwedeng siya yung mag-contain pa ng mga explanations, bakit ganito yung nangyari, or ano yung mga pwedeng explanations pa dun sa mga agreeable and not agreeable na mga components between the House and the Senate. Pero kung enrolled bill, dapat Wala na yun na yung Wala na final. explanation. So is it possible that in the enrolled bill, ay nandun na po yung 12 items that you saw blank in the BICAM report at nalagyan na po yun ng amount? Possible din po yun. And would that be wrong? Ang magiging sablay po doon, bakit sa BICAM merong blanks? At pagpunta sa enrolled bill, bakit wala ng blanks? Supposedly po every amount sa kahit anong program, activity, or project, sa kahit anong department funded by people's taxes, sa BICAM pa lang, dapat may amounts na po talaga. Plain and simple. The reasoning here is you're saying in the BICAM, dapat andun na yung amount. Yes. Period. Yes. But there was an explanation also from Senate President Cheese Escudero, to which basically he was saying that it is stated that pwedeng lagyan or punuan yung ilang mga items doon. We're gonna listen to that explanation. And then he was also saying that there's a Supreme Court ruling that as long as the GAA is the enrolled bill and it is already signed by the President as GAA, ayun ang susundin. So supposed to be wala ng problema itong BICAM. We'll listen to that after the break. Our discussion with Congressman Manuel will continue after the break. Please stay tuned. This is On Point. Ayan Representative Raul Manuel. So just a snippet of what's supposed to be the Senate President was saying was that he said this, nakasaad doon na otorisado ang Appropriations and Finance na mag-correct, magpuno. There's a longer explanation by the Senate President. If it's ready, let's listen. Nakasaad doon na otorisado ang Commission on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa talata ng Bicameral Conference Committee report, kapag ka may pagkakaiba. Sinabi na nga, dapat walang balangko yan. Dapat yan, kahit correction, wala yan. Kasi legal na dokumento yan. Budget ho yan. Kasi sabi lang ni Raul, di ba? Ang GAA sa Bicameral Conference Committee report, ang masusunod ay ang GAA. Ang enrolled bill. Wow. GAA. Kung babalik pa naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema. Sagot na lang sagutin na lang na kay Raul. Sagutin na lang ni Raul yan. Siguro doon sa first part na sinabi ni SP, nakasaad doon, sabi niya, na pwedeng magpuno, maglagay. Pag ganun po ang magiging question dyan, para saan pa na nagkaroon ng BICAM? Yeah. Since the Bicameral Conference Committee, yan na sana yung avenue para paano man yung mga dapat i-reconcile ng House at ng Senate, mapag-usapan doon. So if ever pala na pwedeng magkaroon ng mga blanks, tapos later on, di na natin kasi matatrack talaga, mahirap hanapin sino ba yung mga tao, iilan yan, yung maglalagay ng actual amounts dun sa mga blanks. So bakit pa siya ni-leave blank if pwedeng sa BICAM pa lang ay napunan na lahat para kapag nag-ratify na separately yung House at Senate, may scrutiny, may avenue para magsalita yung yun mga ang tanong bakit kaya may blanco? Doon sa BICAM na natanggap niyo. Yun din hanggang ngayon ang hindi natin mag-gets, no? Kasi supposedly kaya tayo may budget process, we spend weeks, we spend months, no, para matiyak na kung ano man yung mga amounts diyan reflective sa pangangailangan. Okay. So be that as it may, is it to you personally a big deal that in the enrolled bill or the GAA, the one that was signed by the President, na puno naman, o nagkaroon ng amount itong 12 items na sinasabi niyo? For example, this is the GAA version, Official Gazette. Tingnan po natin, andyan na po yung NIA. Yeah. Meron ng 56. I guess that has to be billion. Billion. And then PCA also, na nalagyan na rin ng amount. Again, I'll repeat my question. Is it a big deal for you? Tingin natin it's still a serious matter. Dapat tingnan pa rin siya. Dahil kung pwede pala na between BICAM report and enrolled bill ay pwedeng may changes na ilagay or kung may blanks man ay may ibang taong maglalagay, we don't know who is that, ay pwede maging president siya. And in fact, tingin natin, this is not the first time na nangyari ito sa isang bill. We recall yung Maharlika Investment Fund wherein kung ano yung ratified version, meron pang naging time for tweaking, kaya iba yung enrolled bill na nakarating sa Pangulo. I see. Mga kasama, pati Maharlika Fund, eto na. Kaya mahirap magsinungaling pag ang katotohanan na ho ang lumalabas at usapin dito. Isipin nyo, yung mga bumabatikos kay Tatay Digo, ngayon ho ay nagkakaroon na rin ng boses para siwalat
itong mga bagay-bagay na hindi magandang nangyayari. Ito Senate Finance Committee Chair. Sino yan? Nanindigan walang mali sa pagpasa sa 2025. Hindi naman na pagpasay. Ang usapin dito yung BICAM. Yung title kasi nito mali na naman Pagpasa. Nanindigan na walang mali sa pagpasa sa 2025 budget. BICAM ang pinag-uusapan dito yung blanco. Tignan natin kung anong sagot ni Grace po. Sa kabila na ipinakita ang BICAM report ng ilang mambabatas kung saan may mga blanco sa ilang pahina. Nanindigan si Senadora Grace Poe na chairperson ng Senate Finance Committee na walang mali sa pagpapatibay ng 2025 national budget. Saksi si Joseph Moro. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. But in terms of stages, from Bicam report na blanco and then enrolled bill with figures, sinong gumawa ng? No, alam mo, pag sa enrolled bill, yun yung pinaka-importante dun sa BICAM. Wala namang blanco dun and all the total. Ate, hindi enrolled bill pag-uusapan. BICAM. Kailangan walang blanco. Sabi nga ni Raul, bakit pinipilit niyo yung enrolled bill at gaan na yan? Ang usapin dito, sino yung pumirma ng blanco sa BICAM? Bakit ganun? Ayan ang sabi ng ating kababayan. Si Lidesma. Have already been verified. And nakabahan na siya, yung na-enroll yun, wala namang blanco. Sa tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese kahapon, which should really be a reference. In fact, hindi nga hindi nga enroll bilang pinag-uusapan yung BICAM. Yung nilagdaan na may blanco. Ang kulit. As seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee nung ginagawa ang 2025 budget at acting chairman ngayon. Kanina, sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah. Takot na sila magsalita. It's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano ma? Sige po, nag-wait na lang po. Na-explain na lahat. Na-explain na lahat. Si SP na-explain na lahat. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di napapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at ang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isinabatas sa General Appropriations Act ang mga blanko sa BICAM report ay napunan ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. Pinakamalaki riyan ng budget para sa NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanko ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Grabe, sabi ng mga kumikusyong mambabatas na punan ng mga blanko sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito? From BICAM, ang nagda-draft? Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. Bakit ngayon may blanco, ate? Kung sinasabi niyo completed, bakit may blanco? Yan, sinasabi ko niyo mga sama, kung gusto niyo ng pagbabago, tunay na pagbabago, PDP line. PDP line, sama niyo yung dalawang doktor, Doc Willie Ong at si Dr. Mata at yung mga party list. Panaw, PPP, Duterte party list, Sagi party list at kayo yung party list ni Belica. Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Ngamayang hapon, abangan nyo yung upload videos natin. Bye-bye!